buksan po natin ang ating Biblia. Let's open our Bible in the book of Proverbs. Proverbs chapter 15. Tayo po magsilang lahat, please, bilang pagalang salita ng Diyos. At babasahin ko po ang isang talata. Sabi po sa Proverbs 15 verse 19, ang sabi ng Bible ay, "The way of the slothful man is as an hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain." Basahin po natin lahat, malakas, with excitement, ready, go. "The way of the slothful man is as an hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain." Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa sa awiting aming narinig. Tawad po sa aming mga kasalanan. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi kami deserve ng lahat ng bagay na galing po sa inyo. Kami inyong inibig, binigay nyo inyong sarili para sa aming kaluluwa. At salamat po na kami ay naligtas sa inyong biyaya. Ngayong gabi, narito kami sa bahay sambahan upang kinig ng inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ang Banal na Espiritu tumulong sa amin at tutupo kami, i-apply namin sa aming buhay. Palagi po ang lingkod niyong gagamitin, sa isang wala akong magagawa. Kung ako hindi niyo gagamitin, wala po akong kabuluhan. So I submit myself to you. Give me wisdom, please. Holy Spirit of God, empower me now. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And be seated, please. May babasahin lang po ako sa inyong dito. Tinek sa akin. At alam natin ang America is a Christian nation founded on the Word of God. But nowadays, ito po, may panawagan sila. Sabi dito, in America, hundreds of independent Baptist churches are currently without a pastor. Due to complacency, a lack of soul winning, and a lack of spiritual vision, many churches are in decline. But yet, God is still working. Souls are being saved. Many churches are going forward for the cause of Christ. America certainly a mission field. Who will go to America? Used to be missionaries in there, but now it's a mission field. Marami na hong nagsasara ng simbahan, wala na nagpapastor. Kasi nowadays, because they modernize the church, the pastor is not a leader anymore, but the deacons, the board of trustees are the one who runs the show. Yan ang nakalulungkot, mga kapatid. Kaya sabi, sinong gustong punta ng Amerika? You need to plant a church in America. Kaya kailangan natin ipag-pray ang Amerika. Pag-pray natin ang Israel, na sila ay malaking tulong ang Amerika sa Israel. Bagaman hindi pa babayaan ng Panginoon ng Israel. They need our prayers, mga kapatid. We are on the last days. Kaya sabi ng Bible, perilous time will come. Kaya tayo nabubuhay sa huling araw. At pag binasa niyo pa po doon sa 2 Timothy chapter 4, ay mas matindi po. Kaya
dapat nating makita ang katotohanan na ito. Paano tayo magiging blessing sa gawain ng Panginoon? Kaya dito po sa Proverbs na binasa natin, the way of the slothful man is an hedge of thorn, but the way of the righteous is made plain. Alam niyo, marami po mga scripture sa Bible about the heads of thorns. Yun ay bakod na tinik. Kailangan natin ng bakod sa ating Christian life. Pag sinabing bakod, dyan po ay protection. Kaya ngayong ating property sa campsite ay ating babakuran for protection. Ibig sabihin, pag sinabing bakod, dyan ay boundaries. Kaya ang buhay ng Kristiyano, mayroong mga boundaries. Mayroong lugar na para sa Kristiyano, mayroong lugar na hindi para sa Kristiyano. Mayroong damit para sa Kristiyano, mayroong ding damit na hindi para sa Kristiyano. At magpasalamat tayo na tayo may kalayaan para magturo ng salita ng Diyos. Huwag nating gigibain ang heads of thorns. Sapagkat pag giniba natin yan, tingnan niyo po ang sabi ng Bible sa book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapter 10. Teka muna. Nawawala yung aking... Yun. Ecclesiastes chapter 10 and verse... Verse 8. Ayan, sabi ng Bible. Okay, Ecclesiastes 10 verse 8. He that diggeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. Kaya marami po mga verses about the heads of thorns. Kasi po sa Israel ay mayroong magsasaka, mayroon siyang tanim na karamihan ng tanim ay grapes. Napakasarap ng grapes at malalaki ang grapes sa Israel. At kaya yan ay binabakuran para yung mga wild animals ay hindi makapasok. Ang sabi po, the way of the slothful man is an hedge of thorns. In other words, yung slothful yung tamad. Yung slothful man lives in the hedge instead of inside the hedge. Yung tamad ay nandun yan sa labas ng bakod na may tinik. Bakod na tinik. Dapat nandun siya sa loob. Ibig sabihin ay ang mga taong tamad ayaw magpasakop sa salita ng Diyos. Oo. Kaya satisfied na sila sa kanilang Christian as long as they're Christians. Hindi nila alam na yung hedge ay protection. It is a safe place. Kaya huwag mong sisirain yun. Sa kung nasabi ng Bible, the serpent will bite him. Kaya huwag natin sirain ang prinsipyo ng salita ng Panginoon kasi ang diablo'y kukunin po tayo. Ang sa biyaya lang ng Diyos because we learn to listen to the Word of God. Because we listen and the Word of God absorb. Maging ang mga kabataan ngayon, napakabigat. Kaya magpasalamat kayo mga kabataan na meron kayong magulang na nagbibigay ng boundary sa buhay nyo. Na kayo ay binabakuran para hindi makapasok ang maling katuruan at mga maling prinsipyo.
Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi nakapagtataka na maraming tao na galit sa mga Kristiyano, sa Christian life, na sila ay, yung po mga galit na yun, sila yung namumuhay in the heads of thorns instead of inside the heads of thorns. Mahalaga po yun. Di ba magpasalamat tayo na mayroong mga nagtuturo, kaya mayroon tayong divided Sunday schools para ma-meet yung mga pangangailangan? Yan ang dahilan kung bakit mayroon po tayong ministry involvement para ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakataon na sila'y makapaglingkod sa Panginoon. Sapagkat ang disenyo ng Diyos sa buhay ng Kristiyano, hindi sirain, kundi patatagin at makapaglingkod sa Kanya ng ayon sa Kanyang kalooban, hindi ayon sa ating kaparaanan. Nais ko pong bigyan po kayo ng ilang hedge na dapat mabuild sa ating buhay. At ito yung mangyayari lamang kung tayo ay magiging teachable at magiging humble. Kasi ang mahirap turuan, alam niyo, mahirap turuan yung makitid ang kanyang pag-iisip. Sabi sa Batangas, makitid yung kanilang utak. At kaya makitid ang kanilang isip because of their pride. Pero pag pinag-aralan in Deuteronomy chapter 11, the blessing is only for the obedient. And cursing is for the disobedient. But everybody wants to be blessed. But they don't want to obey. So nais nilang sila ipagpalain ayon sa kanilang kaparaanan. Hindi po ganun ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang prinsipyo ng salita ng Diyos, you obey God and God will bless you. Wala kang makikita ang pangako ng Panginoon. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo pakukulangin as long as you obey me. Kaya sabi ng Bible, walang anak ng Diyos na sumusunod na pinabayaan nagpalimos ng tinapay. Kaya ang mga Kristiyano, we are not beggars. Because we have a great God that supply all of our needs. Paano tayo magbibuild ng heads of thorn sa ating buhay? Number 1, let God's word be a heads of thorns in your life. The Word of God. Dapat to ay tayo nagbabasa ng Bible araw-araw to determine what we need to do in life. Don't you know that the Bible is the manual of life? Ito ang manual ng buhay natin. Kaya nga dito in our generation, ang sabi ng Bible, pag nagkaedad tayo ng 70, ang sobra dyan ay blessing na. Maging 80. See, but before, it's different. That's why we are now on the last days. At salamat kung tayo ay mga seniors na, pero may lakas pa rin tayo ginagamit pa rin ng Panginoon. Amen? Kaya habang buhay pa po tayo, let us redeem the time. Lalo kayo mga kabataan, while you are young, serve God. Learn to love His Word. Let the Word of God absorb in your heart. Amen? Ano sabi ng Bible? Psalms 119 verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee, against God. Build heads around your heart. Magbakuran natin ang puso natin. Alam yung pinakamahalaga in physical ay yung ating heart. Pag nagkaroon ng diferensya sa ating puso, there is danger. And spiritually, application ay ganon din po. Yung buhay natin ay dapat natin bakuran. See? Kaya kailangan po yan. Makikita natin na the more you read the Bible, the more you learn from the Word of God, the more sin will be avoided in your life. Ano sabi ng Bible? Doon sa Proverbs chapter 4. Tingnan niyo po sabi ng Biblia. Sa Proverbs chapter 4. And verse 23. Ano sabi ng Bible sa verse 23? Keep thy heart with all diligence, for out of it are what?
the issues of life. Kaya kailangan natin salita ng Diyos. Kaya may kasabihan, there's an old saying, God's word will keep you from sin, but sin will keep you from God's word. See? Ang ibig sabihin, ang salita ng Diyos nag-iingat para will keep you, maglalayo sa iyo sa kasalanan. Pero ang kasalanan ang siyang sisira ng maglalayo sa salita ng Diyos. See? Kaya ang Biblia, kaya sabi ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, katuruan. Kaya salamat sa Panginoon na every Sunday, meron tayong katuruan. Amen? Every time that the preacher, whoever the preacher stand behind the pulpit, he will give you the doctrine, teaching. See? Kaya pag kita niyo ang Bible, in the beginning pa lang, God na. Kaya dapat in the beginning of our life, there must be recognition and realization that there is God up there in heaven that love us. Kaya mga kapatid, sabi lang, for doctrine, for what? Reproof, sa pagsaway. Marami pa siya ayaw sawayin. See? Kung ayaw mong masaway, huwag kang makinig ng salita ng Diyos. Ay, Biblia mismo yan eh. Oh. Kasi sabi ng Bible, your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi lalagyan ng alak, hindi lalagyan ng sigarilyo. Kaya aalagaan mo yan, iisang katawan mo yan, iisang puso mo yan, iisang buhay mo yan, aalagaan mo yan, babakuran mo yan. Huwag mong papayagan na pumasok dyan ang hindi mo kailangan. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will supply all of your need. Yan ang sabi ng Bible. Kaya dapat po, ay kung gusto natin na manatili tayo sa loob ng bakod ng tinik for protection. Mga kapatid, we need to spend time daily sa salita ng Panginoon na siya mag-iimpluwensya sa ating puso at pag-iisip ng tamang impluwensya at tamang pag-iisip. Are you listening? Bantayan po natin kung ano pumapasok sa ating puso. Sa ating nakikita, sa ating naririnig, at sa ating mga iniibig sa buhay dito na mga bagay na material na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ay dapat po, ingatan po natin. Are you listening? Kaya dapat po bayaan natin salita ng Diyos ang siya magbakod sa atin. Kaya every day we need the Word of God. Let the preaching and teaching of the Word of God be the heads of our life. Amen? Kaya salita ng Diyos yan mga kapatid. Wala po tayong ibang prinsipyo dito na pinag-aaralan kundi prinsipyo ng salita ng Panginoon. Number 2, very simple lang po ito. Let prayer become a hedge of thorns in your life. Prayer. Prayer. Sabi ko nga sa inyo, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Huwag niyong papayagan na kayo matutulog na hindi kayo tumatawag sa Diyos. Baka yan ay huli mo ng tawag. See? Huwag niyong pigilan na kayo ay hindi tumawag sa Diyos pagkagising. Huwag niyong papayagan na hindi kayo tumawag bago kayo umalis, bago kayo mag-drive. See, saan man kayo pupunta, ay kinakailangan ay prayer. Ano sabi ng Bible? Amos 3:3, can two walk together except they be agreed? You cannot walk with God in prayer and live in sin at the same time. Alam nga naman sabi, Panginoon, pagpalaan niyo po yung pagsusugal ko. At ingatan niyo po ako sa aking paninigarilyo. Magmamadyong po ako mamaya. Sana po manalo ako. Hindi ganon.
We need to learn to live by faith. Faith is trusting God. Amen? Paano lalagay yung pananampalataya mo pag lumago ka sa kaalaman ng salita ng Diyos? Bakit pinagpala si Abraham? Tatay natin sa pananampalataya, si Abraham. He is our father in the faith. Are you listening? Kung yung tatay natin pinagpala, bakit tayo hindi? Baka hindi parehas ang atin. Tingnan nyo, pinagpala. Nung kasama ni Lot, si Abraham, pinagpala si Lot. Pinagpala si Abraham, pinagpala si Lot. Pero nung humiwalay si Lot, actually ang hiniwalayan na Lot ay salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga. Makikita po natin ang mga taong nahuhulog, lumalayo sa Panginoon. Ang isang dahilan ay kulang at mahina at very weak ang prayer life. Alam niyo, lagi may problema? Kulang ng panalangin. Hindi sa inyo ng Panginoon, I will bless thee. Why not? So there is a reason. Kung naniniwala ka ang Diyos, ang source ng blessing, ang source ng wisdom, ang source ng buhay, sa Kanya ka makikipag-usap. Sa Kanya ka makikipag-usap. Kaya kulang sa panalangin. Hindi na nagbabasa ng Bible, wala pang panalangin. Paano ka titibay? Kahit ng apelyido mo itibay. Ay, ba't napadama yun? Ha? Mga kapatid, ang pagkaroon ng daily prayer time sa ating buhay, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, napakalaking tulong na yan ay magtuturo sa atin, get inside the heads of thorn. Malaking tulong po yan sa atin. Totoo po yan, napakalaking tulong yan. Na yan ang magpoprotekta as long as you are in the inside of the thorn, of the heads of thorn. Safe ka dun. Ano yun? Yung ikay nasa kalooban ng Panginoon. Mahirap humiwalay sa kalooban ng Panginoon. Nangyari yan kay Lot. Nangyari yan nung humiwalay yung prodigal son. Nangyari lang kay Peter, sumusunod pero malayo. Walang pinakamaganda. Stay inside of the heads of thorn and be closer to God. And then, number 3, you establish tithing as a prerequisite in your life to keep you inside the heads of thorns. Establish tithing. Gawin niyo pong pangunahin sa buhay niyo bilang anak ng Diyos. Ay ibalik niyo yung 10%. Hindi ibigay, ibalik. Hindi yan iyo. Kaya sabi doon sa Malakay chapter 8, ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Opo. Saan ka po namin nilakawan? May lakas panloob eh. Nagtanong pa sa Diyos. Ninanakawan na nga ang Diyos. Pagkatapos nagtatanong pa. Ano sabi ng Panginoon? Sa tithes, tuloy, hindi lang tithes. Tithes and offering. Kung hindi siya nagtanong, di sa tithes lang. Nagtanong, di inilahad ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, na pag ikaw ay nagtithes, magiging maingat ka sa paggastos. Iingatan mo yun sapagkat when you pay your tithes, pag ibinalik mo yung tithes, kinikilala mo na what you receive came from God. Hello? Hindi mo pinanalunan sa sugal. See? Nire-recognize mo na yung blessing na yun ay galing sa Diyos. Kaya, iingatan mong gastusin yan sa walang kabuluhan. Iingatan mo yan kasi nire-recognize mo. Tandaan po natin, tithing will always give your heart to God. Pagka binalik mo yung ikapo sa Panginoon, ay siyempre hindi mo pwede ibigay na walang puso mo. Kasi giving is the attitude of the heart. Are you listening? Giving is the attitude of the heart. So pag ibinigay mo yung kasama yung puso mo,
At pag nakuha ng Panginoon ang puso mo, nandun ka sa pag-iingat ng Panginoon. Are you listening? Ha? At lahat ng issue sa buhay mo ay tama. Kasi yung puso mo nasa Panginoon eh. Lahat ng iyong issue sa buhay ay tama. Mga kapatid, bakit parang malungkot kayo? Nabanggit ko lang tithing eh. Aha, dapat masaya nga kayo eh. Dapat masaya tayo. Sasabihin ko po sa inyo, pag ibinalik mo yung tithes, you recognize. Kasi the tithes is of the Lord. Yan sabi ng Bible. So pag binalik mo yun, you recognize that what you receive, it came from God. Because God is the source of our blessing. Amen? Kaya, mga kapatid, never allow na makuha, hindi mo maibalik sa Kanya. So, i-establish mo yun. Pag na-establish mo na yan, naibabalik mo na, sisiguraduhin ko sa iyo, you are going to love giving. Sabi ng Bible God loveth a cheerful giver. Magiging kagalakan mo na ang magbigay. May kagalakan mo na ang magbigay. Nakita ko nun sa Naga, yung miracle ng Panginoon doon is because of their giving. Magalaya mo yun, hindi pa nila property yun, inuupahan lang, nakatiles na yung platform. Tapos ang ganda ng kanilang auditorium. Nung mag-preach ako doon sa Ordaneta, walang galing yung sa Amerika mga kapatid, pero makita nyo yung building nila. That's a blessing. See? What does it mean? They recognize the blessings that they received. It came from God. The establishment, alam nyo, mga kapatid, prangkahan to. Pag binasa mo ang Bible, kung hindi ka nagtatouch, ninanakawan mo ang Diyos. Nakalagay yan sa Bible. Number 4. You need to establish the principle for decision-making as a hedge of thorns to keep you closer to God. I-establish mo yung mga principles sa decision-making. Kaya yung, alam nyo, yung mga Kristiyano, basta lang mag-decide na iiwanan niya yung ministry, iiwanan yung simbahan, iiwanan na offend lang. Bakit? Saan ka pumuntang hindi ka ma-offend? May mga tao nakaka-offend, may tao nakaka-bless. Normal lamang kayo. Kasi wala pang perpektong tao sa loob ng simbahan. Mga kapatid, kaya wag nating payagan na ang ating decision is according to our feeling. Ayon sa ating mga nararamdaman. I-establish natin ang principle na mag-guide sa atin. Ano yung principle? Through the Word of God, mag-guide sa atin sa decision making. See? Dapat yung decision making natin, may wisdom tayo galing sa Panginoon. Never allow your feeling or situation to dictate you in your decisions. It must be the principle. See? It must be the principle. Kaya kung sasabihin, kung kalooban ng Panginoon. Paano natin mababatayan ang kalooban ng Panginoon? Prayer and listening to the Word of God. Reading the Bible. God will guide you. Thy word have I hid in my heart that I may not sin against God. Yan, sabi ng Bible, mga kapatid, i-establish po natin ang salita ng Diyos na siyang tutulong sa atin sa paggagawa ng mga decision. Tingin sa Proverbs chapter 28 and verse 6. Ano sabi ng Biblia? Proverbs 28 and verse 26, I should say. He that trusted in his own what? Heart is what? A fool. But whoso walketh wisely, he shall be what? Delivered from foolishness. See?
Kaya yung magtiwala tayo sa salita ng Panginoon, panghawakan natin yan. Katulad ng kaligtasan. Paano masabing ikaw ay ligtas na? Paano masabing ikaw ay punta sa langit? Sabi ng Bible. Oh. Alam niyo mga kapatid, when you read the Bible, the Word of God will guide you. So your decision making, mga kapatid, ay galing sa Panginoon by trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Ay napakagandang prinsipyo yan, mga kapatid. Bakit po? Wag sa feeling. Because feeling changes. Nagbabago yan eh. Pero ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Amen? Kaya yung biblical principle and wisdom in God's direction, dun tayo dapat magtiwala. Ang iba nga, pag may problema, nahingi pa ng payo sa mga unsaved. Doon sa mga manghuhula. Mga kapatid, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, may Diyos tayong pwedeng lapitan. Amen? May Diyos tayong pwedeng lapitan. Number 5, we need to give authorities veto power in your life to keep you inside the heads of thorns so you will stay close to God. Ibig sabihin, mga kapatid, bigyan nyo ng kapangyarihan yung mga nangunguna sa inyo, para ikaw ay manatili. Kasi ang mag-a-advise siya sa'yo, huwag kang aalis sa ganyan. Sapagkat, listen to this, ewan ko lang po, ang pastor ay mahal niya ang kanyang tupa. Yung tupa ng Panginoon. That's why Jesus is our shepherd. The pastor is the under shepherd. Yan ang binigyan ng Panginoon ng veto power. Kaya kinakailangan po ay hihingi tayo ng payo. Are you listening? At siguradong papayuhan kayo. Huwag kayong alis, manatili kayo. Parang hindi ko na mahintay sasabihin ko sa linggo eh. Stay close to God. When you cannot stay close to God unless you stay inside the heads of thorn. See? Yung salvation, ang sabi ng Bible, tayo nasa kamay ng Panginoon. Sabi ni Kristo, walang aagaw sa aking kamay. Ang aking ama ay mas makapangyarihan kaya sa akin at walang sino mang aagaw sa kamay ng aking ama. Pagkatapos sabi sa Ephesians 1:13, we are sealed by the Holy Spirit of promise. Paano mawawala ang kaligtasan? Kaya yung mga naniniwala ng nawawala, talagang wala pa sila. Sabi ng Bible, binigyan na tayo ng buhay na wala. Pag sinabing binigyan, nasa iyo na yun. Si Kristo hindi yan bigay-bawi, hindi yan bata. Hindi yan Indian giver. Yung mga Kristiyano, yung pagka nagalit, kukunin ko yung babawiin ko yung mga ibinigay ko dyan sa church. Ang tagal ko na dito, babawiin ko yan. Wala namang problema, sabihin mo lang sa akin, ibibigay ko sa iyo. Ilang taong ka na ba dito? More than 20? O yun, yung sa old building, yung haligi doon, hukayin mo. Kulang pa yun, itong haligi dito, hukayin mo rin. Akala mo yan, binigay mo yun sa Panginoon, tapos babawiin mo? Kung bawian ka kaya ng Diyos ng buhay. Mga kapatid, ang pinamagandang, ang nagbibigay na may pagmamahal, hindi yan binabawi. Once you give it, ibigay mo na. Wala na yun sa'yo. Tingnan mo ang Panginoon, binigyan tayo ng eternal life. Kaya yung mga nagniniwala, mga kinikriticize yung once you are saved forever. Ayaw nila ng ganun. Kasi daw pag hindi na ba tayo nagkakasala? Nagkakasala pa. Sino bang hindi nagkakasala? Pero yung kasalanan natin,
na ating nagagawa dito, hindi na yan maghatid sa atin sa impyerno. Yan ay ipagsusulit natin sa Panginoon. At dito kanyan gagarutihin ng Panginoon. Hindi na sa langit. Kasi nasa langit ka na. Paano mawawalang kaligtasan? Kahit saan mo paikot-ikutin ang Bible, wala kang makikitang nawawalang kaligtasan. See? Kaya yung binigyan ng Panginoon ng veto power, ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo po, sa Great Commission, all power is given unto me. See? Matthew 28 verse 18. All power is given unto me. Therefore, go ye into all the world. Saan sinabi yun? Sa church. Pagkatapos sa Ephesians chapter 4, sabi, bibigyan ko po kayo ng ano? Ang unang ibinigay ng Panginoon na prophets, ano pa? Apostles, ano pa? Pastors and teachers. Ang Diyos ang nagbibigay. For the perfecting of the saints. Anong perfect doon? Hindi po perfecto. Matured. Kaya kung ikay madali kang ma-offend, bata ka pa rin. Sanggol ka pa rin. Ang matured, hindi na dapat na-offend. See? Pag imbes na ma-offend ka, pag-aralan mo. Kaya bayaan natin na, alam niyo, magpasalamat tayo na mayroong pastor na nag-preach na, naku, wag yan. See? The pastor that can tell you, no, that one, no. Ay ba, kung ang pastor hindi magsasaway, hindi niya sinusunod ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. See? Ang iba, ayaw sawayin. Kalain mo yan. Alam niyo mga kapatid, alisin lang natin ng standard, lulusubin tayo dito. Pero wala nang kaibahan. Wala yung doctrine of separation, wala nang identity. Kaya, kinakailangan ang pinakamaganda ho, kung kayo ay mayroong problema, ay dapat magpa-advise kayo. Una, kung kaya ng inyong area captain, may tiwala ako sa mga area captain. See? At kung gusto kong kausapin ng pastor, let me know. Pero kung hihingi ka ng, pag ikaw ay advise at ikaw ay kukontra, hindi ka na hingi ng advice. Humihingi ka ng time para makipag-argumento. Sa salita ng Diyos, ipapakita ko sa iyo. Hindi sariling kaalaman, kaparaanan. Ay ba, ayaw pasaway. Gusto nila, pasigihan lang natin sila, tapos suportahan. Hindi ganun. Ay, prinsipyo nga, bilang pastor ng church nito, pag missionary tamad, hindi dapat suportahan. Sabi ng Bible ang ayaw magtrabaho, huwag namang kumain. Hindi na nga naisulat yung please. Kaya yung mga tamad, walang lugar sa gawain ng Diyos. Kung mayroon man pong tao sa balat ng lupa nagmamahal sa inyo, kung mayroon mang ibang mga nauna pangalawa, pangatlo yung pastor nyo nagmamahal sa inyo. Yan sasabihin ko po sa inyo. Nais po ng sino mang pastor na magkaroon ka ng the best life from God. And the best life from God is a life that serves God. Although we are not deserved, but God's design for you and for me to love Him and serve Him. Amen? And then number six. You need to keep a full schedule to stay inside the hedge of thorns so you can stay close to God. Full schedule. Full schedule. You need to have a full schedule to stay inside the hedge of thorns. Huwag mong sisirain yan. At alam niyo mga kapatid, mayroon ng hedge of thorns. Sa labas niyan may nag-aanyaya.
Gusto mong tumakas ka? Takas ka sa Bible College? Takas ka sa gawain? Talon! Yun. Pinatatalon. Kaya yung mga tumatakas sa gawain ng Panginoon, dahil voluntarily ginagawa nila sa kanilang sariling kaparaanan yan, hindi ang paraan ng Diyos. Kaya nga kailangan bakuran natin ang ating sarili ng salita ng Diyos. At wag yung ating sariling feeling ang masunod, kundi ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Kaya tingnan niyo ang tinuturo ng Bible sa pamilya. Ang sabi ng Bible, love your wife. Sabi ng Bible sa wife, submit unto your husband. Sabi ng Bible sa mga anak, obey your parents in the Lord, for this is right. Sabi ng Bible sa magulang, train up a child in the way it should go, and when he is old, he will not depart from it. Bible principle yan. See? Ang kailangan natin i-promote, mga kapatid, salita ng Panginoon. Dapat marinig ng buong sanglibutan ang boses ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. Hindi dapat natin isara ang ating bibig para itago natin ang katuruan ng salita ng Panginoon. Faith cometh by, and hearing by, the Word of God. Hindi gossip. Hindi gospel, kundi gospel. Hindi gospel. Gospel. Yon, hindi gospel. Hindi gospel. Yung gospel, sisira yan ang buhay ng tao. Pero yung gospel, magbabago ng buhay ng tao. Kaya mas maganda, mas busy tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Pag tayo busy sa gawain ng Panginoon, malayo tayo. Andun lang tayo sa loob ng heads of thorns. Kaya nga may tinik eh. See? Hindi yan inviting. Nandun ang iniingatan niyan, yung nasa loob. Pero yung tamad, nasa labas. Nasa labas yun ang bakod. Ngayon ang nag-iimbita, talon ka dyan. See? Kalahin mo yan, naturuan ng salita ng Diyos. May diploma yan, graduate in theology. Christian education. Pero walang ginagawa sa Panginoon, tumalon. Mga kapatid, kaya yung mga diploma is only a papers kung hindi mo yan i-apply sa Panginoon. Ako, tatlong doctorate binigay sa akin. Hyles Anderson, Crown College, Landmark. Andun lang. Papel lang yan eh. Pero salamat sa Panginoon na nirecognize nila ang ministry dito. Pero hindi para ikay pagmataas kung ano mang tinapos mo. Hindi mo pwede ipagmataas sapagkat pag tinapos, pag pinagmataas mo, tatapusin ka ng Panginoon. Pero you humble yourself. Whatever we receive, it came from God. Not for us to be proud of it, but to be humble. Just like Paul, the chief of sinners, before he got saved, and then after salvation, he learned to be humble to God. Now, makita natin, he was the least among the apostles, but he was the greatest because of his attitude, because of the Word of God. Amen. And then the last one. Keep directionally right association. Keep directionally right association to stay inside the heads of thorns, so you will continue to live a right life for God. Keep directionally right association to stay inside the heads of thorns, so you will continue to live a right life for God. Amen? Wag lang yung basta tao, yung basta kaibigan. No. Kundi piliin mo yung nakikita mo sa kanyang buhay na ina-apply ang salita ng Panginoon, nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa kanyang magulang, nagmamahal sa gawain ng Panginoon. See? Magandang association, magandang ka-association. Oh. Di ba? Mayroon nakalagay kung kaninong office, lawyers and associates. Lahat sila lawyers. See?
Ganon din po sa gawain ng Panginoon. You associate with people that you can be a blessing and will be a blessing to you. But both of you walk according to the Word of God. Amen? Tandaan po natin na hindi katuturuan na umalis ka dyan sa loob ng heads of thorns. Hindi ka dyan, hindi ka mapapala dyan. Alam mo na kung kaninong boses yun. Hindi yun sa Panginoon. Amen? Tingnan nyo, yung Proverbs 13 verse 20. Proverbs 13 and verse 20. Ano sabi ng Bible sa verse 20? He that walketh with the wise man shall be wise, but the companion of fools shall be what? Destroyed. See? Kaya wala natin papayagan mga anak natin na sirain ng mga barkada. Dapat maturuan natin sila na tumayo sila sa tama. Amen? Right association. Na parehas kayo mag-i-stay. Yung mga hindi pa tapos ay umalis na. Wala akong papupuntahan yan. Sino magiging kaibigan yan? See, ito napakasimple. Tingnan nyo sa Psalms. Sa Book of Psalm, chapter 1. Ayan. Ayan o. Verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the way of sinners, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Tingnan niyo mga kapatid, gradually inaalis ka. Una ay walk with them. Pangalawa, stand with them. Pangatlo, sit with them. So gradually, pinupull out ka. See? Kaya iwas tayo dyan. Iwas tayo. Kaganda-ganda ng conviction mo, nandito ka ng Sunday morning, nandito ka ng Sunday night, nandito ka ng Wednesday night, tapos babarkada ka ng ayaw ng Wednesday night. Anong impluensya yan? Kaya po tayo, tingnan nyo, ang ating mga ka-fellowship, yung galing sa CBBC, yung mga nagbago, ay wala tayo, bahala sila sa Diyos. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Simula akong mag-surrender ng buhay sa Panginoon. And 53 years, wala akong binabagong katuruan, wala akong binabagong stand, wala akong binabagong, mga kapatid. At hindi ko planong baguhin. Nobody has the authority to change. Kaya nga makikita nyo ang ayaw ng King James Bible, nire-revise. See? Kaya alam niyo, yung mga tamad magbasa ng Bible, makikinig na lang dito. Mayroon marami na dito. Ituturo sa iyo. Ito ang iyong outline sa buong isang taon. See? Mga kapatid, kung kayo naniniwala sa leader na binigay sa inyo ng Panginoon, stay faithful to God. Meron ditong may kaya ho yun. Methodist. Ang sabi ko lang pwede po kayo mag-miyembro dito, pero kailangan po kayong magpabaptize. Pastor, baka naman pwede na, kasi nailubog na rin ako sa Methodist. Paano po kayo naging Methodist? Ay kasi nabautismuhan ako ng Methodist. Bago po yan, ano kayo? Catholic. Paano kayo Katoliko? Nabinyagan ako Katoliko. Tapos, nabinyagan kayo sa Methodist. Ano pong bautismo sa Methodist? Lubog din. Lubog ho. Oh, kaya kayo naging Methodist. Ay, ito po, Baptist Church. Kaya, hindi ka pwedeng Methodist ka, maging miyembro ka dito. Pwede kang dumalo, pero hindi ka pwedeng maging miyembro.
Gusto ko po yung simbahan nyo eh. Kaya nga, gusto nyo, di magpabautismo ka. Isang pieces lang, di ba sabi ng Bible, one Lord, one faith, and one baptism. Tama yun, nasa Bible yan eh. Kaya tingnan natin kung ano yung tamang baptism. Para mas maliwanag sa atin, kunin natin, kanino si Kristo nagpabaptize? Sa Methodist, sa Catholic, o sa Baptist? Oh, paano yan? Siya pa ang nagsadya, naglakad ng 60 miles, 96 kilometers, nilakad ng Panginoon from Galilee to Jordan. Para lang magpabautismo kay John the Catholic. No, John the Baptist. See? At ayaw mo nga siya bautismuhan ni John. Ikaw na pa rito sa akin, ang bautismuhan mo ngayon. Ano sabi niya? Payagan mo ngayon. Ikaw ang binigyan ng Diyos ng authority mag-baptize. And he baptized him. Nung siya'y bautismuhan, bumaba ang banal na espiritu katulad ng kalapati. At pagkatapos tinig na mula sa langit, anong sabi? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sino yung pinabautismuhan? Yung anak. Kaya yung Trinity of God nandun nung siya'y bautismuhan. Pwede. Kahit na bigyan mo ng $10 million, tatanggapin ko yun, pero hindi kami miyembro. Gagamitin ko yun sa aming 5,000-seat auditorium. Kaya, alam niyo, yung gradual. Ano sabi doon? Sa Psalms 1:1, blessed is the man that walketh not. So, anyayahan ka muna yan. Lakad-lakad tayo dyan sa Southwood Malls. Sa SM. Tapos kapit-kapit tayo. Yun. Una, lakad-lakad. Tapos tayo. Tapos sit down na. See? Pag-uusapan na yan. Mga kapatid, hindi ganun. Gradual yan, hindi biglaan. Hindi ka dadamputin para, no. Satan's tactic is very wise. Tuso yan. Kaya dapat matuto tayong manindigan. Hindi pag inimbitahan ka, pwede ko maimbitahan, punta tayo, may piyestahan doon, punta tayo. Talaga, anong oras? Mabira naman, grabe naman agad. Ha? Ay inihanda yun para sa rebulto eh. Magkaroon tayo ng stand. Bakuran natin, mga kapatid, ang ating pananampalataya na hindi mapasok ng maling katuruan. Amen? Sapagkat pagkaya na pinabayaan natin, wala. Yung 48 years, 47 years na pinanindigan natin, masasayang. See, madatnan tayo ng Panginoon kung ano yung pinaniwalaan natin nung simula ay yung pagdadatnan ng Panginoon. Ang kaligtasan, hindi nawawala ang bautismo, ay authority ng local church na binigay ng Panginoon. All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore. See? Mga kapatid, bakuran natin. Young people, bakuran nyo ang iyong spiritual life. Bakuran nyo ang panawagan sa inyo ng Panginoon na hindi kayo ma-impluensyahan. Ako ay niwala na ang Panginoong usap sa ating puso sa mensaheng yan. Heads of thorns. Stay inside the head of thorns.